ang pinakamahirap na sitwasyon ni Elmas Edvon dahil kailangan niya munang isakripisyo ang lahat bago pa nila matalo ang Mithril Golem. At mukhang hindi in-expect ni Elmas ang lakas ng halimaw na ito mga lods dahil instead na paliparin niya ang Golem gamit ang kanyang Shield Bash, siya yung lumipad sa sarili niyang skill. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos makita ng Golem sina Elmas sa Trosh, malakas na sumigaw ang halimaw na parang galit na galit siya dahil kanina pa niyang hinahanap ang dalawa. Kagad na sumalakay ang dalawa at sinabi nga dito ni Elmas na siya ang bahalang gagawa sa opening. Si Rosh naman ay maghintay lang sa itaas para sa pagkakataong gagawin niya. Kaya naman agad na paggarit si Rosh at mabilis na pumunta sa itaas gamit ang kanyang acrobatic move. Mabilis na nagdash ang ating bida at makikita nga natin dito mga lods na yung Golem ay handa na rin sa pagsalakay ni Elmas at inuunat na nga niya dito ang kanyang suntok. Kaya nang binitawan ng Golem ang kanyang kamao, napaisip ang ating bida kung gagamitin ba niya ang kanyang espada sa pare skill, ngunit sa bilis ng suntok ng Golem ay hindi tuloy nagawa ni Elmas ang pinaplano niya. Ang nagamit niya ay ang kanyang shield, ngunit hindi niya ito nagamitan ng pare skill. Kaya si Elmas ay parang inipit ng buhay sa kanyang shield habang pinipigilan ng kamao ng Golem. Ngunit hindi talaga niya kinaya ang lakas ng kamao nito mga lods, kaya tumalsik si Elmas. Agad lang nakuha ni Elmas ang kanyang balanse at napigilan niya ang kanyang katawan na tumalsik sa mas malayo pa. Naisip niya na gaya ng inaasahan niya, ganito talaga ang mangyayari sa kanya. Ngunit sobrang laki ng pagkakaiba ng sitwasyon niya ngayon kumpara sa Magic World. Dahil talagang nararamdaman niya ang napaka-intimidating na presensya ng Golem na masasabi niyang it's a complete different level. Sinabi ni Elmas sa kanyang sarili na kung pahihintulutan sana siya ng sitwasyon na sunod-sunod niyang magamit ang kanyang disarm sa halimaw na ito, mas okay sana, madali nila itong matatalo. Ngunit sumobra naman ata ang imagination niya dahil napaka-imposible nun mangyari. However, at least nagawa niya ngayon ang kanyang goal at dito'y pinakita si Rosh na tumatakbo sa gilid ng mga bato para dahan-dahang makapag-sneak doon sa Golem, kung saan tagumpay nga ditong nakapwesto si Rosh mga lods sa sobrang linis niyang nag-sneak papunta sa likod ng Golem. Kaya agad na nga ditong naghanda si Rosh upang umatake na kagad habang hindi pa namalaya ng Golem ang kanyang presensya at nakafocus pa ito kay Elmas na makikitang totally focus na itong si Rosh mga lods sa pag-inflict ng damage gamit ang kanyang Black Steel, subalit bigla na lamang sinuwing ang napakalaking braso ng Golem at buti na lang mabilis ang reflexes ni Rosh, nakailag siya at hindi siya natamaan, ngunit dahil sa takot bumagsak pa rin siya at napaupo na lamang sa gilid at makikita natin ang malaking kamay ng Golem mga lods ay bumaon talaga ang mga daliri nito sa mga bato. Samantala, kinuha naman ni Elmas ang pagkakataon na nakatuon ng atensyon sa Golem kay Rosh at sinabing talagang sobrang laki ng output damage ng halimaw na ito. Ngunit hindi pa rin ito makakalaban na maayos sa liit ng lugar dito, kung saan napansin na nga dito ng Golem ang pag-atake ng ating bida kaya mabilis itong nagpakawala ng isang hindi na namang matatawarang suntok towards si Elmas habang ang ating bida ay kalmado lang, hindi man lang kinabahan na parang sa pagkakataong ito ay handa na siya. Kaya isang napakatinding hampas ang ginawa dito ni Elmas mga lods gamit ang kanyang espada with parry skill at makikita talaga ang kaibahan ng kanina at ngayon sa atake ni Elmas mga lods na kaya talaga niyang ipare ang kamao ng halimaw na ito kung nakahanda lang siya kanina. Kaya dumikit nga dito sa bato ang kamao ng Mithril Golem. Samantala, pagkatapos ng ataking yun ay kinuha na naman ni Elmas ang pagkakataon na nakadikit pa ang isang kamao ng Golem. Kaya mabilis na nagdash ang ating bida upang makalapit, ngunit ang Golem ay hindi rin talaga niya hinahayaang makalapit itong si Elmas. At gamit ang kanyang kaliwang kamay ay sinubukan niya itong pigilan, ngunit ang ating bida ay nasa kalamangan na, kung saan tagumpay nga ditong naidikit ni Elmas mga lods ang Demon's Rage Shield upang gamitin ang kanyang Shield Bash.
Ipinaliwanag ni Limas na ang Shield Bash ay isang paghahambing ng dalawang value. Pinagsama nito ang kanyang attack at defense stats sa kahinahati sa dalawa. At yun ang value na magiging damage niya gamit ang Shield Bash. Ngunit kung nagkataong mas mataas ang depensa ng kalaban laban sa damage ng Shield Bash niya, hindi niya ito magagawang mapinsala. Subalit kahit mataas pa ang stats ng kalaban niya ngayon, magagamit pa rin niya ito in case of emergency upang makagawa ng opening o di kaya makatakas. Na makikitang tumalsik nga dito si Limas mga lods matapos niyang ibinangga ang kanyang shield at hindi pa rin siya nabutan ng suntok nito sa sobrang bilis ng pagkatalsik niya. Nakuha pa rin ni Limas ang kanyang balanse matapos niyang tumalsik. Ngunit ang dalawang kamao ng golem ay bumaon na nga dito sa bato mga lods at hindi niya na magagamit ang dalawang braso. Kung kaya't napangiti na lamang ang ating bida na napasabing hindi mo na pala magagamit ang dalawa mong kamay. Subalit sa likod ng mga ngiti na yun ay bigla nga ditong sumulpot si Rosh sa likod ng golem na malakidlat lang namang umatake at agad na ibinaon ng kanyang black steel habang ginagamit ang kanyang dice shot skill. Kung saan nakuha kagad ni Rosh ang critical hit kung kaya't ang 117 HP ng golem ay naging 56 na lamang. Nakuha na ng golem ang kanyang dalawang kamay mula sa pagkadikit, ngunit huli na ang lahat dahil binasag na ni Rosh ang kanyang depensa at nagkabitak-bitak na nga dito ang batong katawan ng golem. Sinubukan ng golem na atakihin si Rosh ngunit hindi na nito naabutan dahil nakalayo na ito. Kung kaya't si Rosh ay napangiti na lamang na may ngiting tagumpay dahil siguradong konti na lang wasak na ang katawan ng halimaw na to. Samantala si Limas ay napasigaw ng good job Rosh at napasabing nagawa mo talaga ang trabaho mo. Isang critical hit na lang ang kailangan natin tapos na ang trabaho natin dito at uuwi tayo na nagtagumpay. Subalit ang golem ay hindi nga dito nag-atubiling umatake kaagad kay Rosh matapos siya makakita ng pagkakataon kaya si Rosh ay nabigla nga dito at hindi siya nakagalaw kaagad dahil sa takot at natulala na lamang siyang napatitig sa golem. Ngunit si Limas ay agad nga ditong nagsagawa ng hakbang kung saan mabilis nga nagdash ang ating bida at nagulat na lamang ang golem dahil hindi na siya makagalaw dahil ginamit pala ni Limas ang kanyang shadow stomp. Bigla na lamang na-drag si Limas na sobra niyang ikinagulat dahil ang golem ay nagpupumilit palang gumalaw upang makaalis sa pagkahawak ni Limas sa anino nito at since malakas ang golem kaysa kay Limas, nagagawa nitong madrag ang ating bida. Kung kaya't ibinaon nga dito ni Limas ang kanyang black steel na espada upang hindi na talaga siya mahila ng golem kaya ang golem ay nanginginig na lamang na nagpupumilit na makawala kahit sobrang dikit na ng mga paa niya. Napapiw na lamang si Limas habang pinagpapawisan dahil sa wakas ay napigilan talaga niya ang halimaw na to. Subalit ang kinaiinisan niya lang ay kailangan niya pa itong paulit-ulit na akitin upang mapasakan niya lang ang atensyon ng halimaw. Napalingon ng golem kay Limas at mukhang na-realize ng golem na ang dahilan kaya hindi siya makagalaw ay dahil sa lalaking nasa likod niya. Kaya walang pagdadalawang isip ang golem na umatake towards si Limas kung saan pinilit niyang abutin ng ating bida ngunit bahagya lang na napastep back si Limas. Inatras ni Limas ang isa niyang paa na hindi nililipad sa ere at napasabing ito na yung pagkakataon ko na parabang may control din si Limas sa mga paa ng golem habang inaapakan niya ang anino nito kung kaya't na out of balance nga dito ang golem mga lods at natumba. Samantala si Rosh naman ay agad na sumugod upang kunin ang pagkakataon at tapusin na kaagad ang mithril golem at gamit ang kanyang black steel muli niyang ginamit ang kanyang dice thrust ngunit ang nakuha niya ay number 3 kung kaya't nag-miss lang ang attacking ito. May biglang napansin si Rosh at dito'y mabilis pala na umatake ang golem kay Rosh matapos niyang mapansin na inatake siya nito sa likod ngunit agad lang itong naiwasan ni Rosh at ginamit ang kanyang acrobatic move upang mailayo talaga niya ang kanyang sarili mula sa golem at napasabing sayang nagmintis ako. Napaisip si Limas na hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng palya sa skill ni Rosh pero sobrang napakahalaga ng pagkakataon na yon para sa kanila at kapag muling nakabangon ang halimaw na ito, posibleng hindi niya na ito muling mapapabagsak at bukod pa doon, kapag gumana na ang auto recovery ng golem, siguradong hindi na magiging sapat ang susunod na dice thrust ni Rosh kahit makuha pa nito ang critical hit. Kaya kung hindi niya ito napapanatiling nakabagsak hanggang sa mag-roll ang 6 ng dice thrust ay
ay talagang guguho ang pagkakataon nilang manalo sa labang ito. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan kung saan ginamit na nga dito ng ating bida mga lods ang kanyang life shield upang makipag close quarter combat sa Mithril Golem. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!